itong video na to kasi kasama dito yung kay Inday Sara. Kasi sa palasyo, labag ito sa batas. Nagbabalik si Ivy. Sa senador, mag-aral muna. Ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Hindi naman daw tutol ang palasyo sa suhestyon ni Padilla, pero batas na mismo ang nagsasabing hindi ito pwede. May banat din ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na ngayon binabatikos ang Department of Education. Ayon kay VP Sara na dating nagsilbing DepEd Secretary, nahuhuli na ang Pilipinas pagdating. Dito na naman, nagalit na naman siya. Oo, pinupunan niya yung pamumuno ni Inday Sara. Ang sabi ni Inday Sara sa mga taga-Kuwait, late tayo. Totoo naman. Magagalit ka ba na sabihin na late tayo? Late talaga tayo. Nasa ano talaga tayo? Nasa dulo talaga tayo eh. Sisisi mo kaya yung education system sa Pilipinas, sisisi mo sa 2 taon ni Inday Sara? Gago. Yung education system natin dates back to mga sinauna pa. Hindi talaga tayo nag-improve. Magtataka ka ba? Hindi nag-improve yung mga estudyante natin. Putang ina nyo. Pataasan na nga ng building sa ibang bansa eh. Dito sa atin sa Pilipinas, puta, kita mo yung kita mo yung construction sa atin. Walang cement, walang bakal. Yung ginagawang mga flood control. Dahil puro tarantado tayo. Ganito sa Pilipinas, dahil nga puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Wala nang programang matino na inaipatutupad para sa mga estudyante dahil mga magnanakaw yung mga nasa gobyerno. Noong panahon ni Inday Sara, ano yung mga naipasa niya? Naipasa ni Inday Sara nung panahon niya yung sa mga teacher. Tinanggal na sa kanila yung mga task na administratibo. Nagkaroon pa na sila ng bakasyon. May mga naipatupad ang Department of Education. Ano pa? Galing tayo sa pandemic, transition na face-to-face ni Inday Sara. Ang ganda nung ginawa niya, di ba? Talagang hinarap niya yung pandemya. From yung bobo, naging bobo mga estudyante talaga dahil diyan sa diyan sa yung nung pandemic kasi hindi po kapasok sa eskwelahan eh. Homeschool. Di ba? Home learning, di ba? Ganun ang naging setup. Ang sumasagot ng mga test ng mga bata, mga magulang eh. Walang bumabagsak, di ba? Lahat nga may honor eh. Putang ina niyan. Dati sa classroom namin, 10 lang yung may honor eh. Ngayon, lahat may honor. So, nung umupo si Inday Sara, hinarap niya yun. Di ba? Kahit kulang yung mga classroom, hinarap niya yun. Nag-full face-to-face siya. Walang kaproblema. Inayos niya pa nga yung yung curriculum. Inalign niya yung K-12. Tapos tinanggal niya yung mga, di ba nag-implement siya ng mga bagay-bagay na para yung mga bata focus lang sa pag-aaral. Ano pa? Nung DepEd Secretary si Inday Sara, hindi masyadong nakapag-recruit yung mga komunista, mga makakaliwa sa mga eskwelahan dahil sa higpit ng mga patakaran ni Inday Sara. Ang dami sa 2 taon lang yan ganun yung mga nagawa ni Inday Sara. At kung matatandaan mo, si Inday Sara noong panahon ng siya Department of Education Secretary, 60+% yung approval rating and trust rating niya. Tuwan-tuwa ang mga tao sa ginagawa niya. Putangina, kayo lang mga ulol lang hindi natutuwa sa ginagawa niya. Sa lahat ng mga cabinet secretary, si Inday Sara yung number 1. Pinakamataas ang ang approval rating, ang satisfaction rating ng mga tao sa trabaho niya sa DepEd sa lahat ng secretary. Paano mo sasabihin failure? 2 taon lang siyang naging DepEd secretary, gaga ka. Hindi ka ba naman boba? Bago ka magsalita, alamin mo muna. Masakit ang katotohanan. Oo.
Sinisiraan ba ni Inday sa ibang bansa ang Pilipinas? Hindi naman. Sisirain mo ba yung sira na, di ba? Sinasabi lang ni Inday Sara yung current status ng mga estudyante natin sa Pilipinas na kung masama sa loob mo dahil nagre-reflect sa amo mo, kasalanan ng amo mo. Mantakin mo, ang dapat pinakamataas ang budget allocation, DepEd. Ang mataas ang budget allocation, DPWH. Sa batas, dapat DepEd ang mataas ang budget allocation. Bukod tangi, Presidenteng Bongbong. Siya lang ang presidente na pumirma ng GAA na pinakamataas, DPWH, tapos walang big ticket projects. Nanakawan niyo yung DepEd eh. Tapos gusto nyo mag-improve yung education. Sa kalidad ng edukasyon, matatanda ang nagbitiw sa gabinete ni President Bongbong Marcos ang bise nang uminit ang usapin hinggil sa confidential funds ng ahensya. 2 taon halos. 2 taon halos. 2 taon halos. Tayo na si Bongbong nga, 3 taon, 4 na taon na, wala pa nagagawa eh. Ang dami-dami niya pang sekretary. Ang dami niya pang mga tsuwariwap. Wala pa nga nagagawa si Bongbong eh. Tapos sisitayin mo yung halos 2 taon ni Inday. Kaya nga namin maglabas ng Ako nga, nakapaglabas ako ng mga nagawa ni Inday Sara na generic eh. O, ikaw, anong kaya mong sabihin na nagawa ni Bongbong? Wala. Nakita niyo yung kapalpakan ni Bongbong ngayon sa dami ng flood control ghost projects? Kapalpakan ni Bongbong yan, hindi yung kapalpakan ni Inday. Dahil sa kalambutan ni Bongbong, dahil sa minamaliit ng mga kawatan sa Pilipinas si Bongbong dahil mahinang nila lang. O hindi ba? Sisilipin mo yung DepEd. Bakit? Tatanungin kita, nasan ba yung Pilipinas pagdating sa ranking ng mga estudyante? Hindi ba laglag naman talaga tayo sa standards? O anong kinakagalit mo? Hindi ba? Kung ayaw mo pala nung ganun, Claire Castro, di sana, anong proyekto nyo ngayon? Sinasabi nyo, naglilinis ang DepEd. Putang ina, hindi naman kayo Metro 8, ba't kayo maglilinis? Walang hiya kayo talaga. Na siya ay dapat nagtrabaho, kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito. Ginagawa nga niya, ninanakawan nyo. Di ba? Ginagawa nga niya yun noon. Ninanakawan siya ng mga congressman. Mamaya papakita ko sa iyo. Sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pinagkatiwalaan daw ang bise na hawakan ng DepEd, kaya't kung ano man ang nirereklamo niya ngayon, wala umanong ibang may kagagawan kundi siya rin. Ang ating DepEd... Anga talaga to si Claire, no? Alam mo, Claire, ikaw talaga pinakabobong kawani ng gobyerno. Isisisi mo pa din kay Inday Sara yung pagbagsak ng level ng edukasyon sa Pilipinas. Anak ng tokwa ka talaga, oh. Secretary. Kasi saan ba tayo ibabase? Ibabase tayo Singapore, Japan, sa kung ano-ano mga bansa. Ibabase tayo ng reading comprehension nga. Ikaw nga, hindi ka marunong mag-comprehend eh. Ikaw nga, abogado ka na, tinatanong ka na, Tagalog na, hindi mo pa naiintindihan. Yung mga estudyante pa kaya natin. No wonder, kung ikaw nga, bobo ka eh, di lalo na yung mga estudyante natin. Secretary Angara ay nililinis naman kung ano man ang dumi na naiwan nung nakaraan. Ano yung dumi na naiwan nung nakaraan? Wala ka namang masabing dumi na naiwan nung nakaraan. Kasi kung meron, sana inilabas mo na yan dyan sa report mo. Pero wala eh. Natanong din ang reaksyon ng palasyo sa obserbasyon na madalas pang lumabas ng bansa ang bise. Itong weekend, ikinagulat ng ilang supporters ang pagbisita ni VP Sara sa Paris, France bago siya tumulak pa Netherlands. Nilinaw ng palasyo na authorized naman ang foreign trips na ito. Authorized naman pala, anong nirereklamo mo? Pirmado nyo naman pala, anong nirereklamo mo? Basta raw ang presidente, kapag lumalabas ng Pilipinas, alam ng bayan. Ay, talagang dapat alam ng bayan. Baka mamaya, o ano lang ginagawa naman, baka may mamamatay na naman na mga kasamahan niyang mga yan. Kami ang boses ng
umasa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap